Oh, relax lang ka isla, alarm ko po yan. Siguro naman lahat ganyan na itsura pag bagong gising no, walang exempted, maliban kung si Joshua Garcia ka. Tatawagin ko ang video na to na Operation Balik Alindog. Nakaisip kasi si Mrs. na mag-jogging kami ng ganito kaaga. Grabe sa trip aba. So syempre G naman ako. Pero wala akong running shoes. Kaya ginamit ko na lang muna yung aking medyas at saka tsinelas. Diba? Parang may lagnat lang. Sarap sa tenga pag ganitong oras oh. Mababasag talaga ng katahimikan ng lugar pag ganito kaaga. Nasa barangay Kaitumi kami ngayon, ang barangay na pinakatahimik daw at walang chismisan. Totoo ba yan? Grabe si nanay oh, dala pa rin yung tradisyon na magwalis sa umaga. Sila kasi yung henerasyon na nababadrip pag hindi nakakapagwalis ng tuyong dahon sa umaga. Wala na yung malalawak na bakuran at mga punong kahoy sa harapan. Pag natatanaw ko pa lang sa bungad ang daan na to sa barangay Gulod ay talaga naman na ba? Napakataas. Pero nakakapagod talaga pag dito dumaan. Mapapainom ka talaga ng tubig ba? Pag mahal mo nga daw talaga ang ginagawa mo ay hindi mo mapapansin na nakakalayo ka na. Nakaka 1.4 kilometer na nga agad kami. Biruin mo na sa barangay Sapang agad kami. Napansin nyo ba yung mga gayak sa taas? Yung mga glitters na kumikinang-kinang? Piyesta kasi sa kanila nung Webes, May 1. May 2 na ngayon, Biyernes. Sayang hindi umabot pero parang may naaamoy-amoy akong minudo sa paligid oh. Parang malapit dito Te, baka naman may natira kayo dyan. Pakinemen, Shanghai lang o kaya Morcon. Pwede na yan. Grabe din to nadaanan ko. Mukhang maagang natapos oh. Literal na maaga kasi alas 5 na. Iniwan na lang dito yung yelo. Buong buo pa oh. Tapos yung huling shot sa baso hindi na ininom. Nako baka tinawag na to ng mga asawa nila. Eto na nga yung bandang dulo ng barangay Sapang at wala na nga ako nasa lubong nakakilala o dating kaeskwela. Hirap pagsuplado talaga, walang makapitan sa pistahan. 2.5 kilometro na at bungad na nga to ng barangay Malakaban. Ito ang baryo na mayayaman daw ang tao. Kaya nga Malakaban ay galing sa salitang kaban. Bekenemen, 500 lang sa katapusan na yung bayad tropa. May construction din sa kalsada sa kaliwang bahagi oh. Dahil nga siraan daan at walang access, dito muna sila magpapark ng kanilang mga motor. Magkano kaya bentahan ng gasolina ngayon? Joke lang po. Nabalitaan ko kasi na may issue na nagkakawalaan nga daw ng gasolina sa mga nakapark na motor dito. Wag naman. Laban lang tayo ng pareho. Kung ako sa'yo, isama mo na yung gulong tsaka yung side mirror. Joke lang po. Bad po yun. Hanggang dito nga ay may mga motor na nakaparada sa ibabaw ng kalsada. Delikado tong isang to. Pag to nasagi, nako yari. Sa babae ito kukunin. Iwan na lang din Medyo lumiliwanag na rin kaisla at natatanaw ko na ng maayos ang kalsada. Sa dulo nga niyan ay bahayan na at ang entrada ng barangay Malakaban. Ngayon nga ay nandito kami sa pabulusok na bahagi. Kung susumahin ko gamit ang skills ko sa mathematics, mas na doble ata yung taas nitong part na to. Kasi doon pa rin nga nilagay ang kalsada sa dating pabulusok na part. Plus idadagdag mo yung bagong height ng bagong kalsada. Tapos may bahagyang pagliko o yung kakaliwa ka naman pagkatapos ng bulusok. Nako kaisla, dobling ingat tayo sa part na to ha. Sabi nga na nakausap kong lokal, bakit nga daw hindi na lang diniretso o iniwas sa pabulusok na to yung bagong daan? May point naman siya kaisla, di ba? Napakagandang dalampasiga naman neto. Dito naman parang nagutom akong bigla. Naisip ko bigla mag-arroz caldo pag uwi. Tapos yung isasawag mo yung tipong wala pang talo. Joke lang po. 3.5 kilometers na ako naglalakad kaisla. Pero ang totoo kaisla, ang lakad na to ay mas mabilis ng konti yung pacing kumpara sa regular na hakbang para may pressure pa rin ba. Kasi kung wala, baka makarating kami sa dulo ng Laguna na walang kapawis-pawis, di ba? Kasalukuyang packet kami sa huling bahagi ng barangay Malakaban na to at papunta na to ng barangay Pinagdilawan. Ang tawag pala sa ibon na to ay Great Egret. Distinct sa kanila yung puti nilang feather at mahabang leeg saka yung dilaw na tuka. Google image! Hindi mo siya basura yan Simpleng kalsada at pamayanan naman ang bubungad sa inyo dito pagpasok naman ng barangay Pinagdilawan. Mula sa bahay ko ay meron ng 3.79 kilometer na ang distansya nito. Malayo-layo na rin ang nararating ng medyas at tsinelas ko. Maikli lang ang barangay na to at may 10 tao lang na nakatira. Joke lang po. After nga nito ay ang barangay Ginoong Sanay naman. Sobrang ganda ng feature ng lugar na to. Isang tahimik nga at payapang barangay na nasa likod ay yung ridge lang ng bundok na to. Dami ko na rin naging kaibigan dito kaso busy na sila
Kain po. Magandang umaga po. Dami na uwan. At syempre, kaisla ang reward. Tapos nilublob ko na nga yung mga pagod kong paa sa mainit na hot spring na to. O diba, mainit na tapos hot pa. San ka pa? Napakaganda talaga ng lugar na to. Ang simple. Ito ang pinaka-favorite ko talaga. Pag natapos nga ang kalsada, uutang talaga ako ng 3,000cc na scooter para makarating dito araw-araw. Yun lang, kaisla. Salamat.